Hello guys, gagawa po tayo ng simpleng fried rice at siguradong magugustuhan po ng inyong mga chikiting, kaya tignan nyo po kung pasok po sa inyong ang lulutuin nating fried rice ngayong umaga. Kaya ngayong umaga lulutuin ko na para po sa tanghali o hapunan ng mga bata kasi nasa school sila ngayon. So, may time tayong magluto. So, isa na po natin. Nabalatan ko na rin yung simple lang yung lulutuin natin. Nabalatan ko na yung carrots. Hugasan ko lang. 2 carrots ang gagamitin natin. So, chachap lang natin ng maliliit, mga idol. Yeah. Walang masyadong madaming ricado ang ilalagay natin. Simple lang siya. Hiwain lang natin ng maliliit para madali nating tapos i-chop natin siya ng maliliit. Pero lang, ganito lang kaliliit. Okay na to. Tapos hiwain natin ng medyo pino. Pero hindi yung pinong-pino. Lutuin ko na ngayon para sana mamaya-maya pa, kaso pag mamaya baka magahol ako sa oras kasi susundo tayo, tapos may dadaanan tayong prescription mamaya, kaya decide na ako ngayon ko na lutuin. Hiwain lang natin. Kung mapapanood nyo po yung lulutuin natin ngayon at kung magluluto po kayo, nasa sa inyo po kung ano pong gusto nyong ilagay sa fried rice ninyo. Medyo may katagalan lang maghiwa ng carrots kasi maganda kasi pag medyo maliliit yung hiwa, mas madaling maluto. Kaya medyo yun. At syempre dahil sa maliliit ang hiwa, ingat din kayo sa pag-chop kasi baka masugat kayo, diba? Kaya dahan-dahan lang mga idol. Ito lang naman yung medyo matagal gawin, yung pag-chop sa carrots. Lalagyan ko lang siya ng carrots at saka peas. Yun lang ang ricado ko. Okay na yan. Bago lang mag-chop. Yan mga idol. Minsan mahirap pakainin yung mga chikiting natin, hindi natin alam kung ano yung ipapakain natin. Iwan ko lang sa inyo mga idol, kung hindi mapili yung mga chikiting ninyo. Sa amin minsan mapili din sila. Ayun, ang
maganda na yung niluto mo, masarap na sa akala mo, pero para sa kanila, hindi pa rin. Mas gusto pa nga nila minsan, ano na lang eh, itlog na lang, mga bata. Mas gusto pa nila yung itlog ulamin. Magluluto ka ng ulam para sa kanila, tapos ayaw nila. Kaya minsan pag ako, tinatanong ko sila kung anong gusto nilang kainin, ganun, para hindi ba masayang yung yung oras mo, yung effort mong gumawa, magluto sa mga kakainin nila. Kasi luto ka ng luto, tapos pagdating ng kainan, ayaw din lang naman nilang kainin. Yung kakain naman sila, kaso na parang napipilitan, di ba mga idol? Pag kumakain sila, napipilitan silang kumain. Eh, mas maganda na minsan, mas mainam ng tanungin mo na lang kung anong gusto nilang kainin para yun na lang ang lutuin mo. Pero minsan din, mas maganda din na ipatry natin sa mga chikiting natin, yung mga hindi nila nakakain, para masanay ba? Masanay silang kumain. Sanayin natin sila para halimbawa man meron silang mapuntahang iba lugar, at least may idea sila kung ano yung mga kakainin nila. Ayan. Malapit na natin yung tapos hiwain. Pero nung bata ko, wala akong pinipiling pagkain. Kung anong nandyan, kinakain ko. Ipili-pili ka, magugutom ka. Palibasa, yung mga bata ngayon, minsan marami silang pagpipilian, kaya yun. O minsan marami silang nakakain na pag break time sa school o recess ba sa school. Marami silang nabibiling pagkain o may mga ka-eskwela silang nag-share ng mga pagkain. Yan, pag uwi ng bahay, hindi na muna makakain kasi mga busog. Mapalaki yata yung gayat ko. Yan, ganyan lang yung gayat natin kaliliit mga idol, para madaling maluto. Yan mga idol, halos nakaprepare na yung lulutuin natin, kaya magpiprepare lang ako ng itlog kasi lalagyan ko ng itlog. Lagyan na natin ng 4 na itlog siguro. Ano ko na para diretso ko na pala. Huwag ko na yung gaganito para hindi dagdag painitin ko na yung kawali. Dagdag pa sa hugasin. Yan. So bumili lang ako ng maliit na yung frozen na fish. Yan ang gamit ko. Bumili ng madami kasi madalang din naman akong gumamit, kaya bumili ako kanina ng maliit lang. Yung fish, tsaka carrots, tsaka eggs lang yung nagamitin natin. Tapos lagyan natin ng konting oyster sauce. Yun ang gagamitin natin. At sa mga magulang, baka ewan ko, baka mas magaling pa kayo o mas maganda yung recipe nyo, pwede nyo rin pong i-share. Medyo mainit na, pwede na natin lagyan ng mantika. Lagyan natin ng mantika ng konti. Patuan natin sa eggs.
Okay na siguro yung apat. Tingnan ko lang kung apat o mga 5 itlog. Siguraduhin nyo hindi mapupunta yung balat ng itlog kasi pag kinain din hindi maganda. Kaya dahan-dahan lang sa pagpisa. Ay! Ayan. Apat na ba yung nilagay ko? Apat isa pa. Gawin na natin 5 para mas gusto ng mga bata yung itlog. Gusto pa nila lang. Hindi ko na nilalagyan ng ng asin. Kasi pag tinimplahan natin mamaya yung natin, aalat pa siya. Kaya hindi na. Meron pala tayong kulang sa mantika. Okay lang yan. Meron tayong magic syrup pala. Yan yung kailangan na. Ay! Ano ba yan? Meron tayong magic. Nabili natin sa Pinoy store sa Birmingham. Masarap. Nakita ko lang din sa mga videos ng iba na masarap daw gamitin yan pag nag-fried rice ka. Masunog na yata, masyadong malakas. Tanggalin muna natin sa side natin para lutuin natin yung lutuin natin yung carrots natin tsaka masunog na yung kawali natin. Ang daling masunog, masyadong malakas yung ating kanina. Yan. So lagyan natin ulit ng ng mantika. Lagyan natin konti para ito yung kanin natin. Niloto pa kahapon kaya sasangit ko na siya. Mas maganda. Kaya ako gagawin kong fried rice. So, hindi na ako gumagamit ng yung gamit ko ng sibuyas. Yung ganito na. Wala pala akong bawang, nakalimutan ko. So, ano na natin siya. Ituloy na natin bago natin ilagay yung medyo masunog yung kawali natin pero okay lang yan. Sabi nila yan daw yung masarap. Totoo ba yun mga idol? Lagyan na natin ng wala tayong bawang so kulang yung natin lang tsaka lagyan natin ng pamintang durog. Ayan. At lagyan natin ng konting para magkalasa. Kunti lang, kunting patis. Ayan. Pwede ko nang isabay ito. Isabay.
sa inyo kung gaano kadami gusto nyong ilagay. Yan. Okay na yan. Lutuin lang natin kaunti. Maganda rin sana kung may butter kayo. Maganda rin butter. Huwag oil ang gamitin. Kaso wala akong butter kaya ito na yung gamit ko. Ito na ilagay ito. Para maluto. Yun. Yun lang po mag-fried rice. Simpleng fried rice po natin. Kalat. Kalat tayo sa sahig. Dito na natin ilagay yung lutuin lang natin konti. Magsado natin. Natanggal din yung yung parang sunog kanina. Natanggal din. Ito na. Ito na lahat. Ganun din. Dami kong nilutong kanin. Pwede na rin natin ilagay ito para paghalo natin, mahalo na rin. Nagit tayo ng panghalo. Lalagay ko na rin ito para dire-diretso na yung halo. Lagyan mo lang ulit konting ito lang konti tapos buhos mo natin siguro lahat ito. Yung pasarap daw yan kahit na walang sahog basta mayroon daw ito. Basta mayroon daw ito, masarap daw. Nakikita natin. Yun. Hahaluin na natin. Madali lang siyang gawin. Medyo matagal lang yung paggayat kanina ng carrots. Medyo malakas yata. Hinaan natin baka masunog. Ayun mga ka-idol, paano kayo mag-fried rice? Para may mga gusto kayong idagdag, pwede nyo i-comment para sa susunod na gagawa ko, may idea ko. Kung gusto nyo idagdag na pangsahog na. Ayun sana magustuhan ng mga chikiting yung niluto natin fried rice. Madali lang gawin, di ba?
Ang dali oh. Ilang minuto lang ito, okay na, pwede na siya. Nahalo na natin yung Ricardo. Yun po sa mga nanonood dyan, paki-subscribe na lang po yung channel natin. Tulong-tulong. At kung may YouTube ka, pwede mo rin i-comment para ma-subscribe ko yung YouTube mo. Yan po. Sa mga nanonood po ng mga video namin, maraming salamat po sa suporta. Sana hindi kayo magsawang manood. Kahit yung mga ginagawa namin video ay mga simpleng video lang, mga ka-idol. Yung iba kasi, yung ano natin, yung fried rice natin, hindi siya hiwa-hiwalay. Kasi yung iba, ang ginagamit ng nilang bigas ay yung masbate rice. Eh ako yung ginagamit ko, yung parang natural rice, yung talagang ano natin, bigas natin yung ginamit ko, kaya buo-buo siya, parang malagkit. Hindi siya hiwa-hiwalay. Yan. Okay na tayo mga ka-idol. Kung makikita nyo yung ano natin, yung gawa natin, yung fried rice natin. Yan mga ka-idol.